Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Mateo 2, talatang 1 hanggang 12. Ito ang sinasabi. Panahon ng paghahari ni Herodes, sa Hudiya nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpartira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng bala-babala sa pamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daang pauwi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo, Panginoon, ang mga reunion sa araw ng bukas. Ang reunion ng magkakamag-anak na galon. Ingatan mo sila, O Diyos, at pagpalain mo po ang kanilang pagtitipon, pag-fellowship, upang mabuklod ang kanilang pagiging magkakamag-anak at magmamahalan sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga organizer na ito upang bigyan sila ng maayos na fellowship, Panginoon. Ingatan mo sila sa pagdako nila sa lugar kung saan sila magtitipon, magre-reunion, mag-fellowship, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa mga kamag-anak na malayo sa isa't isa, naway sila ay makatin sa reunion na ito upang magkaroon ng fellowship ang mga magkakamag-anak, magkakaroon ng ugnayan sa isa't isa, magkakatulungan sa isa't isa. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapagaling sa may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman.
Ibalik mo sa kanila ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Aming inilalapit ang aming mga kaibigang drivers na naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Aming ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa bawat hapag. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ika nga mga OFW na sila'y ingatan mo, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa tukso, dahil sila, O Diyos, ay nagtatrabahong malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang kanilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Bagkus, proteksyonan mo sila sa lahat ng kasamaan at sa lahat ng mga pagsubok sa ibang bansa. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang taon ngayon ay panibagong yugto ng ating buhay Kristiyano. Isang hamon sa sinuman upang maging maingat sa ating mga desisyon at maging mapanuri nawa tayo sa ating mga gawa at sinasabi. Ang dila, mga kaibigan, ang dila ay lubhang mapanganib, lalo na't kung hindi isaalang-alang o isipin mo na bago sabihin. Madali po itong makakapagpaningas ng anumang tuyo at bigang na diwa ng isang tao. At kapag ito'y umalap, makakaasa tayong magbubunga ito ng hindi pagkakaunawaan at sama ng loob. Ika nga, unexpected news baga. Sa ating ebanghelyo ngayon ay palasak at pangkaraniwan ng kwento tungkol sa pagdalaw ng mga pantas. Kahit nga siguro nakapikit ang ating mga mata, ay kabisado na natin ang kwento tungkol dito. Pero kaibigan, nakakatiyak nga ba tayo na mga hari nga ba ang nagbigay-pugay sa ating Panginoong Hesukristo upang sumamba? Ayon sa aklat ni San Mateo, ay hindi po sinabing 3 hari. Hindi po sinabing ng 3 hari. Bagkus, pantas ang dumalaw upang sambahin ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa Mateo 2, 1-2. Pero hindi sinabi sa Biblia kung hari nga sila at kung ano ang kanilang mga pangalan. Ngunit malinaw na sinabi ng Biblia ang tungkol sa 3 handog o regalo. Ang mga pangalang Melchor, Gaspar at Baltasar ay katang-isip lamang ng mga tao. Maaring ang pinagbatayan dito ay ang 3 handog o alay kay Jesus bilang pagbigay-pugay sa hari ng mga Hudyo. At dahil hindi nga nakatala, ay katang-isip lang ito ng tao upang hayaang maglakbay ang ating diwa sa tunay na kaganapan sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem. Meaning, higit na makabuluhan kung malinis ang ating mga puso sa pagtanggap sa ating manunubos. Ikaw, kaibigan. Ikaw. Hayaan mo bang marumi
ang iyong bahay kahit wala kang inaasahang bisita? Di ba? Hindi naman. Araw-araw ay tayo naglilinis sa ating bahay kahit wala tayong bisita. Ayon sa ating ebanghelyo, tatlong ulit na binanggit dito ang katagang pagsamba o worship. Ayon sa talatang 2, 8 at 11. Ngunit ang isa dito ay sinabi ni Herodes kung saan, sa verse 3 ay nagpahiwatig siya ng pagkaligalig o fear o pangamba sa kanyang kalagayan o posisyon bilang hari ng Judea. Bakit po kaya nangamba si Herodes, kaibigan? At bakit siya kakabahan sa isang munting sanggulaman? Mababaw ba ang kanyang faith? O natatakot siyang may umagaw sa kanyang kapangyarihan at kasikatan? Balakid nga ba ito upang maging mapagkumbaba tayo sa sinuman? At kung naniniwala ka na mahalaga ang pagsamba kay Jesus, sa palagay mo ba, mga kaibigan, ay ang higit na hinahanap sa atin ni Jesus pagsamba o pagsisisi sa ating mga kasalanan? Pagsamba o pagsisisi sa ating mga kasalanan. Naniniwala ka rin ba? Higit sa marami sa atin ang mapagbalat kayo o huwad ang kalooban sa pagsamba. Kaibigan, ask yourself, how and why? Mahalaga sa isang Kristiyanong tulad mo, kaibigan, ang katagang willingness to act on what one believes. Kung hindi bukal sa ating kalooban ang pagsisisi o pagbabalik loob sa Diyos, ay wala rin po tayong puwang upang kanyang kahabagan. Think about your personal salvation before it's too late. Think, kaibigan. Pag-isipan mo ang iyong personal na salvation bago pa mahuli ang lahat. Ang mga pantas ay hindi po mga Kristiyano. Sila ay katulad natin na hindi kabilang sa mga lahi ng Hudyo na pinili ng Diyos. Subalit sa kanila unang nagpakita ang tala na liwanag ng sanglibutan. Meaning, mapalad ang mga taong nagtataglay ng kababaang loob. Kababaang loob. Hindi po tulad ng sinasabi ng maraming Kristiyano na bless sila dahil tinugon ang kanilang mga kahilingan. Ang panawagan ng Panginoon ay hindi nagbabago, mga kaibigan. Ano yung panawagan ng Panginoon? Tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. God's ways are not man's ways. The newborn king is not a humanistic savior. He is God's savior who has come in God's way. Ayon sa Pilipos 2:7-8, bagkus hinumad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay sa isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Tayo po ay manalangin. Salamat, O Diyos, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan tungkol sa iyong pagsilang. Salamat, O Diyos, dahil ang aming Panginoon ay nagkatawang tao upang kami, O Diyos, ay abutin bilang mga makakasalanan at iligtas sa mga kasalanan. Ikaw, O Diyos, ang napako doon sa cross ng Kalbaryo na dapat sana kami
ang napako dahil kami, Panginoon, ay makasalanan. But because of your love sa amin, Panginoon, hindi mo kami iniwanan. Ikaw, O Diyos, ang naghirap doon sa krus upang kami tubusin sa mga kasalanan na aming mga nagawa. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na patuloy mong inialay sa amin. Naway masuklian namin ito, O Diyos, sa pamagitan ng aming pagmamahal sa aming kapwa. Salamat, O Diyos, nariyang ka upang kami ay hindi mapahamak. Panginoon Diyos, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, anuman ang kanilang ginagawa. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Anuman ang kanilang hinahawakan, ingatan mo sila, O Lord. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.